Till death do us part. Yan po ang matamis na sumpaang naririnig natin sa mga kasalan. Bukod dyan, meron ding sariling pangakong sinasambit para sa isa't isa ang mga ikinakasal. Pero yung nakasanayang personal vows na yan, gusto na raw tanggalin ng simbahang Katoliko? Nakatutok si Susan Enriquez. Bakas ang ligaya sa mga mata nila Juna at Menard Viray nang lumabas ng simbahan matapos ang kanilang kasal. Sa harap ng altar, sinambit daw nila ang mga pangako at damdamin sa isa't isa para sa seremonyang kanilang pinaghandaan o yung tinatawag na personal vows. Ito'y para raw maging sagrado ang mga pangako nila dahil sa harap ng altar ginawa. Mas solemn, mas kaharap mo yung Diyos. Sa reception kasi sometimes yung mga tao parang iba party. Mas maganda pa rin pag nandito talaga sa loob ng tahanan ng Diyos. Pero ang CBCP gusto nang ipatigil ang nakaugaliang ito sa mga kasalan. Sabi ni CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, sagrado ang forma ng seremonya ng kasal at hindi ito pwedeng baguhin ng basta-basta lang. Ito rin ang pananaw ni Archbishop Oscar Cruz. Ang kasal daw may sinusunod na istruktura ayon sa simbahan na hindi dapat mabago dahil sa personal vow na isinisingit sa bahagi ng seremonya. Napaka-matindi ang kasal, kaya naman meron siyang mga formula na hindi pwedeng baguhin. Nasa libro yan. Kung gusto raw ng magpapakasal na sabihin ang kanilang personal vow, sa reception na lamang gawin. The gravity of marriage is preserved, while at the same time you'll have your own personal joy that you make your own vows before everybody else before the handaan. Bili ni Archbishop Cruz, kailangan pa rin na sundin ang tunay na istruktura sa pagbibigay ng basbas ng simbahang Katolika sa magbubuklod ng habang buhay para magsisimula ng pamilya. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.